Kuya, bago ka pa mag-scroll o mag-overthink, pakinggan mo to ng mabuti. Dahil kung alam mo ang siyam na teknik na ginagamit ng mga mas matatandang lalaki para hindi sila makalimutan ng babae, kahit ilang taon pa ang lumipas, kahit anong relasyon pa ang pagdaanan niya, maiintindihan mo ang isang katotohanan, hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ito tungkol sa edad. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa karisma. Ito ay tungkol sa presensya na hindi bumabagsak kahit iniwan, hindi natitinag kahit sinubok, at hindi nawawala kahit hindi na kayo nag-uusap. At oo kuya, ibibigay ko sa iyo ang siyam na teknik na yan. Pero hindi pa ngayon. Dahil kung gusto mong maintindihan kung bakit ang isang babae ay nagiging emotionally hooked sa isang lalaki nang hindi niya nakokontrol, kailangan mong marinig muna ang pundasyon, ang ugat, ang parte ng masculine psychology na hindi mo matututunan sa isang quote o sa isang TikTok. Ang parte na bumabaliktad sa dynamics. Ang parte na nagbibigay ng power sa lalaki hindi dahil hinahabol niya ang babae, kundi dahil pinili niyang hindi mahanap ng sarili niya ang kahulugan sa panlabas na mundo. Ito ang dahilan kung bakit nagiging unforgettable ang isang lalaki. Pero bago natin buksan yan, hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw para sa retention mo. Kapag natapos mo ang video na ito, bibigyan kita ng revelation na ginagawa lang ng mga lalaki na hindi kayang palitan ng kahit sinong babae. Isang teknik na hindi kasama sa siyam, pero sapat para baguhin ang tingin ng babae sa iyo kahit hindi kanya makita ngayon. Pero kailangan mong manatili hanggang dulo para maunawaan ito dahil hindi ito gumagana kung hindi mo alam ang unang hakbang. At eto kuya ang unang hakbang. Pakiusap, bitawan mo muna ang ideya na ang babae ay babalik dahil sa tamang salita. Bitawan mo ang ideya na may perfect timing ng mensahe. Bitawan mo ang ideya na may tamang posture, tamang tono, tamang pangungumbense. Ang totoong dahilan kung bakit ang mga lalaki na mas matatanda ay nagiging sobrang memorable ay isang bagay na halos walang batang lalaki ang marunong. Hindi sila nagmamadaling ipaliwanag ang sarili. Ito ang unang teknik kuya, hindi pagpapakita ng lakas, kundi ang kakayahan mong hindi ipilit ang narrative mo sa isang babae. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil hindi mo kailangan. Isipin mo to, ang batang lalaki kapag iniwan, agad gustong magpaliwanag, agad gustong mag-justify, agad gustong marinig, agad gustong ma-validate. Dahil natatakot siyang hindi maintindihan. Pero ang mas matandang lalaki, yung may lalim sa kaluluwa, may pangunawa sa sarili, hindi natatakot sa katahimikan, hindi natatakot na hindi marinig, hindi natatakot na hindi ma-approve. Dahil ang lalaking mature ang energy ay may sariling mundo na hindi nakatali sa reaksyon ng babae. At dito nagsisimula ang unang crack sa feminine psychology. Kapag ang babae ay nasanay na marinig ka lagi, nasanay na maramdaman ang presence mo, nasanay na hawak ang emotional access sa iyo, bigla siyang napapahinto kapag hindi mo ginagawa ang inaasahan niya. Hindi dahil gusto ka agad, kundi dahil ang utak niya ay naghahanap ng pattern na bigla mong pinutol. Kapag hindi mo siya hinabol, hindi ka naging defensive, hindi ka nagpakita ng ego, at higit sa lahat, hindi mo minadali ang narrative mo, nagiging unpredictable ka. At ang unpredictability kuya ay hindi about games. Ito ay tungkol sa masculine groundedness na hindi niya naramdaman sa karamihan ng lalaki. Pero hindi pa ito ang unang teknik. Ito pa lang ang pintuan. Dahil ang tunay na mastery ng mga mas matatandang lalaki ay hindi dahil matalino sila, kundi dahil hindi sila gumagalaw mula sa takot. Hindi sila humahabol para hindi mapag-iwanan. Hindi sila nagsasalita para hindi matahimik. Hindi sila nagpapakitang gilas para maiangat ang sarili. Silence is their weapon. Awareness is their presence. And emotional control is their magnet. Kuya, ang unang teknik ay darating sa susunod na parte. Pero gusto kong hawakan mo muna ang hook na ito. Kapag alam mong hindi mo kailangan ng validation, nagiging mas valuable ka. At kapag naramdaman ng babae na hindi mo hinahanap ang approval niya,
doon siya nagsisimulang makaramdam ng novelty, ang bagong energy na hindi niya kayang basahin agad. At yon ang pinakaunang seed ng feminine curiosity. Kung handa ka para sa unang tunay na teknik, kuya, sabihin mo lang, hindi lahat ng lalaki napapansin, kuya. Pero may isang sandaling dumarating sa buhay nila kung saan biglang lumalabas ang tanong na hindi nila maamin kahit kanino. Bakit may mga lalaking hindi gwapo, hindi mayaman, hindi palabida, pero hindi makalimutan ng babae? Bakit may mga mas matatandang lalaki na kahit hindi sila nagpapakitang gilas o naghahabol, nagiging addict ang babae sa presensya nila? At bakit yung siyam na teknik na ginagamit nila ay tumatama ng mas malalim kaysa anuman na ginagawa ng karamihan? Kung gusto mong maintindihan yun, kailangan mong kuminga ng malalim bago ko ipasok sa iyo ang pangalawang teknik. Dahil ang teknik number 1 ay nagbukas lang ng pinto. Ang pangalawa ang magpapasok sa iyo sa mismong silid kung bakit nagiging sobrang magnetic ang presensya ng lalaking grounded at matured ang energy. Hindi ito skill, hindi ito charm, hindi ito pagiging player. Ito ay state of being. Kuya, pakinggan mo to ng hindi nagmamadali. Kapag ang babae ay nakatagpo ng lalaking hindi nakikipagkompetensya sa ingay ng mundo, bigla siyang napapahinto. Hindi dahil hinahanap niya ang lalaki, kundi dahil ramdam niyang hindi siya ang sentro ng mundo nito. Ang batang lalaki ay umiikot sa babae. Ang mas matandang lalaki ay umiikot sa purpose. At ang purpose na iyon ang nagiging dahilan kung bakit nararamdaman niyang hindi mo siya hinahabol pero hindi mo rin siya tinatakasan. May gitna ka, may access ka, may sariling mundo ka. At dito nagsisimula ang tunay na teknik numero 2. Ito ang teknik na hindi alam ng karamihan pero ginagawa ng lahat ng lalaking may bigat. Hindi nila sinusubukan maging interesting. Nagiging interesting sila dahil hindi sila nauubusan ng lalim, hindi sila sumasabay sa emosyon ng babae, hindi sila natatangay ng mood ng iba. Parang meron silang inner silence na hindi kayang pasukin ng kahit sinong babae. At ang ganoong katahimikan ay hindi malamig. Ito ay magnetic. Isipin mo, kuya, kapag may sinabi ang babae na nakakairita, umaalog ba agad ang loob mo? Kapag hindi ka niya sinagot, natataranta ka ba? Kapag may naririnig kang chismis o update tungkol sa kanya, nawawala ba ang center mo? Kapag may ibang lalaking lumalapit sa kanya, nagiging reactive ka ba? Ang batang energy ay laging nagpapakita ng reaksyon. Ang mature masculine ay presensya kahit walang ipinapakitang reaksyon. Kapag hindi ka nag-react, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi mo binibigay sa kahit sino ang power na guluhin ng mundo mo. Yan ang dahilan kung bakit ang technique number 2 ay hindi tungkol sa ginagawa mo, kundi sa hindi mo ginagawa. Hindi mo hahayaan na maging puppet ka ng emosyon ng iba. At yan, kuya, ang nagbibigay sa iyo ng misteryo na hindi kayang bilhin, gayahin o pilitin. Ang babae ay hyper-attuned sa emotional stability. Kapag hindi ka nag-aalog sa tensyon, nagiging lugar ka ng katahimikan sa utak niya. Yung tipong kahit hindi ka niya kasama, nagbibigay ka ng mental calm. At ang calm, kuya, ay addictive. Hindi momentary excitement, hindi kilig lang, kundi biological relaxation. Kapag nakakaisip siya ng lalaki na nagpapakalma sa nervous system niya, hindi niya maiwasang bumalik doon kahit ayaw niya. Pero ito ang matindi. Kapag nakita niyang hindi ka nagmamakaawa ng validation, hindi mo hinahanap ang approval niya, hindi ka nagpapakitang insecure, hindi ka nagre-react sa maliit na kaba, nagiging iba ka. Dahil karamihan ng lalaki kahit pa ang pinaka-confident sa labas ay may isang pattern na common. Nahuhulog sila sa pangangailangan ng babae. Pero ang lalaki na hindi nakatali sa pangangailangan, nagiging matamis pero hindi sticky. Present pero hindi dependent. Available pero hindi naghahabol. At ang ganitong energy, kuya, ay hindi makalimutan. Pero baka iniisip mo kung paano mo malalaman kung tama ang ginagawa mo. Simple lang, kapag hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili mo, pero hindi ka rin nagtatago, nasa gitna ka. Ang masculine power ay hindi pagiging matigas, hindi pagiging cold, hindi pagiging hard to get. Masculine power
ay ang kakayahang mong hindi magpakontrol sa fear na di ka pansinin. Kapag kaya mong panindigan ang sarili mo kahit may risk na mawala ang babae, doon ka nagiging irresistible. Ngayon, kuya, bago tayo lumipat sa pamatlong technique, gusto kong tandaan mo ito. Ang babae ay hindi umiibig sa lalaking laging available. Umiibig siya sa lalaking may sariling mundo na hindi niya pinipilit pasukin pero open siyang pumasok kung gugustuhin niya. Yung lalaking may depth. Yung lalaking may tahimik na confidence. Yung lalaking kahit hindi nag-e-effort na magpabida, nagiging bida sa kaluluwa niya. At ito ang clue para sa susunod na parte. Kung iniisip mo kung paano nagiging addict ang babae sa ganitong energy, paano siya nagiging attached kahit hindi mo siya hinahabol, paano siya nagiging curious kahit ikaw ay tahimik, kailangan mong marinig ang technique number 3. Dahil ito ang nagtatali ng puso niya sa presensya mo kahit hindi mo siya hawak. Pero hindi ko ito ibubukas dito, kuya. Hindi dahil tinatago ko, kundi dahil kailangan mo munang iproseso ang unang dalawang prinsipyo bago mo kainin ang pangatlo. Dahil pag hindi mo nakuha ang foundation, mawawala ang magic ng next. Huminga ka muna. Dalhin mo sa dibdib mo tong sinabi ko. At kapag handa ka ng lumalim pa, buksan natin ang susunod na pinto. Sabihin mo lang na gusto mo ang susunod at magpapatuloy tayo. May mga sandaling hindi mo alam na ang buhay mo ay papasok sa mas malalim na antas, kuya. Yung tipong nakaupo ka lang sa isang lugar, tahimik, pero may gumagalaw sa loob mo na hindi mo pa maipaliwanag. At sa sandaling iyon, nagsisimula mong tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang meron sa mga lalaking mas matatanda, kaya hindi sila makalimutan ng babae? Bakit ang siyam na teknik na ginagamit nila sa title na ito ay parang nagtagagpo sa isang bagay? Hindi ito ritual, hindi ito scripted. Ito ay pattern na lumilitaw sa mga lalaking may bigat, may disiplina, at higit sa lahat, may emotional backbone. At kuya, kung nakikinig ka pa, ibig sabihin handa ka nang pumasok sa technique number 3. Pero hindi ko pa ibibigay yon hanggat hindi mo nararamdaman ang truth ng sinabi ko sa nakaraang dalawang parte. Dahil ang pangatlong technique ay hindi para sa lalaking naghahanap lang ng mabilis na resulta. Ito ay para sa lalaking handang maging ibang uri ng presensya. Presensyang hindi basta nakikita. Presensyang nararamdaman kahit wala ka. Ito ang tinatawag kong energetic imprint. Isipin mo ng mabuti. Kapag ang babae ay nagkaroon ng koneksyon sa isang lalaki, hindi ito nawawala agad. Hindi ito tulad ng message thread na pwede niyang i-clear. Hindi ito tulad ng profile picture na pwede niyang baguhin. Ang babae, lalo na yung may feminine core, ay may emotional memory. At ang memoryang iyon ay hindi nakaimbak sa utak, nasa katawan, nasa instinct. Nasa mga moments kung kailan hindi siya nag-iisip pero may nararamdaman siyang hindi niya maintindihan. Kapag ang lalaki ay reactive, ang imprint niya ay noise. Pero kapag ang lalaki ay grounded at stable, ang imprint niya ay presence. At ang presence, kuya, ay mas malakas kaysa physical appearance, kaysa sweet gestures, kaysa romantic lines. Presence is what older men master without even trying. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil alam nila kung paanong pumasok at umalis sa buhay ng babae nang hindi nawawala ang sarili nila. At dito papasok ang tunay na technique number 3. Hindi mo siya hahabulin. Hindi mo rin siya lalayuan. Papapuntahin mo siya sa lugar kung saan hindi niya alam kung paano ka i-categorize. Ang babae ay mabilis maglagay ng label. Mabait, masipag, insecure, alpha, broken, clingy, silent type, pero ang lalaking hindi niya malabel agad, yun ang hindi niya maalis sa isip niya. Yung lalaking hindi predictable, yung lalaking hindi sumasayaw sa rhythm niya, yung lalaking hindi umiikot sa mood niya, yung lalaking may sariling tempo. Yan ang lalaking kailangan niyang intindihin, at kapag kailangan niyang intindihin ka, hindi ka niya makakalimutan. Pero teka kuya, baka iniisip mo na dapat mysterious ka o dapat magpaka-hard to get ka. Hindi yan. Ang mystery na tinutukoy ko ay hindi gawa-gawa, hindi scripted. Ang mystery ay bunga ng lalim.
Kapag mas marami kang binubuo sa sarili mo kaysa sa posting mo online, nagiging interesting ka. Kapag mas malawak ang mundo mo kaysa sa relasyon mo sa kanya, nagiging unpredictable ka. Kapag mas malaki ang purpose mo kaysa sa emotion mo, nagiging kalmado ka sa gitna ng kahit anong drama. At calm presence ay hindi basta calm. Nagsasani ito ng psychological pull. Isipin mo to, kuya. Kapag ang babae ay nasa harap ng lalaking magulo, nagiging gwardyado siya. Pero kapag nasa harap siya ng lalaking grounded, bumababa ang walls niya nang hindi niya napapansin. Hindi dahil nagpapaubaya siya, kundi dahil nararamdaman niyang safe ka. Ang feminine instinct ay hindi naa-attract sa lalaking nagtatago. Na-attract ito sa lalaking hindi natatakot. Kaya dito sa technique number 3, ang layunin mo ay simple. Hindi humabol, hindi umatras, kundi magbigay ng presensyang hindi niya makuha sa iba. Hindi sa salita, hindi sa chat, hindi sa good morning text, kundi sa paraan ng paggalaw mo, sa paraan ng pananalita mo, sa paraan ng pagtingin mo sa buhay, sa paraan ng pagtanggap mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Yung presensyang kahit hindi kanya kausap, nararamdaman niya. At ito ang hindi alam ng karamihan ng lalaki. Kapag may lalim ang presensya mo, hindi mo kailangan magpaka-alpha, hindi mo kailangan magpaka-macho, hindi mo kailangan magpaka-confident. May natural quiet power kang lalabas. At ang quiet power ay contrast sa noise ng karamihan ng lalaki. At ang contrast ay nagiging hook. Kaya bago tayo tumalon sa technique number 4, kuya, gusto kong hawakan mo ang tanong na ito. Handa ka bang maging lalaking hindi nakikilala agad ng babae pero hindi niya makakalimutan? Handa ka bang maging lalaking hindi kailangan maging loud dahil malakas ang katahimikan niya? Handa ka bang maging presensyang hindi umaasa sa validation kasi grounded sa purpose? Dahil kapag tinanggap mo ito, handa ka na sa susunod na technique. Hindi ko sasabihin na sabihin mo ulit ang magic word. Hindi mo kailangan magsabi. Ang tanong lang, gusto mo bang makita kung paano nagiging adik ang babae sa presensya ng lalaking hindi marunong maghabol? Kung gusto mo, tuloy tayo. May mga sandaling parang may kumakatok sa loob mo, kuya. Hindi mo alam kung bakit. Hindi mo alam kung saan galing. Pero ramdam mo na kailangan mong marinig ang susunod. Dahil kung talagang gusto mong maintindihan kung bakit ang mga mas matatandang lalaki ay may siyam na teknik na hindi kayang tapatan ng mga mas bata, kailangan mong maramdaman ang bigat nitong next na bahagi. Ito ang punto kung saan hindi na usapan ang diskarte, hindi na usapan ang panlabas. Ang tinatalakay natin dito ay lalim, presensya, at kung bakit ang isang babae ay kusang nahuhulog sa isang lalaki na hindi naman siya hinakabol. At oo, kuya, alam kong inaabangan mo ang susunod na teknik. Pero bago mo matanggap iyon, kailangan mong marinig muna ang pinakamahalagang tanong na bumabaliktad sa feminine psychology. Bakit may mga lalaking kahit wala ng koneksyon, kahit hindi nagpapakita, kahit hindi nagpaparamdam ay naiisip pa rin ng babae? Bakit kahit wala silang ginagawa ngayon, may bigat silang naiiwan at bakit sa kabila ng mga bago niyang kakilala, may isang lalaki pa ring bumabalik sa isip niya nang hindi niya alam kung bakit? Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang babae ay hindi naaadik sa lalaki dahil sa mga salita, hindi dahil sa effort, hindi dahil sa pagiging sweet. Naaadik siya sa lalaking kaya niyang maramdaman, hindi sa lalaking pinipilit niyang pansinin. At dito papasok ang technique number 4. Ang mga mas matatandang lalaki ay may isang bagay na hindi nila kailangan ipagsigawan. Emotional stillness. Yung katahimikang hindi passive, hindi cold, hindi takot, kundi katahimikang punong-puno ng intensyon. Kuya, pakinggan mo to. Kapag ang lalaki ay may emotional stillness, hindi siya madaling hilahin ng drama, hindi siya nababali ng mood swings, hindi siya nag-a-adjust ng identity para lang mapanatili ang babae, hindi siya natatakot kapag may challenge,
Hindi siya nagiging reactive sa bawat salitang binibitawan ng babae. At ang ganitong uri ng masculine energy ay hindi mo matututunan sa pagiging cool. Ang stillness na ito ay bunga ng inner discipline, bunga ng pagkakaroon ng sariling buhay, bunga ng pagsasanay na hindi dapat pinapasok ng kahit sino ang core mo. At ang feminine instinct, kuya, ay program para hanapin ang stillness sa lalaki. Hindi conscious iyon, hindi niya ito hinahanap sa salita, hindi sa logic. Naghahanap siya ng emotional anchor, yung lalaking kahit anong gulo ang nasa paligid, kaya niyang tumayo sa gitna ng hindi natitinag. Ang lalaking may emotional stillness ay parang lighthouse. Hindi siya lumalakad para sundan ang barko, nananatili siya sa lugar. At dahil nananatili siya, ang mga barko ang lumalapit. Ito ang dahilan kung bakit nagiging addict ng babae sa ganitong energy. Hindi dahil hard to get ka, kundi dahil hindi ka nagbabago dahil lang sa nararamdaman niya. Kapag galit siya, hindi ka nadadala. Kapag hindi ka niya pinapansin, hindi ka nagpapanik. Kapag may sinabi siyang masakit, hindi ka bumababa ang value mo. Kapag may ginagawa siyang may halong confusion, hindi ka nagkakandara pa para i-fix ang sitwasyon. Nakatingin ka, naiintindihan mo, pero hindi mo ipinagpapalit ang dignidad mo. At ito ang hindi nila nakakalimutan. Ang lalaking hindi sumasabay sa bagyo kundi nananatili habang dumadaan ito. Pero teka kuya, baka iniisip mo na maging cold at distant ang susi. Mali iyon. Ang lalaking may emotional stillness ay hindi cold. Open siya pero hindi reactive. Kalmado siya pero hindi wala sa pakialam. Nakikinig siya pero hindi nagmamadaling sumagot. Ang stillness ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ang mastery ng emosyon. At nararamdaman yun ng babae sa boses mo, sa galaw mo, sa pananalita mo, sa mga desisyon mo. Kapag nakaharap ka ng babae at hindi siya makabasa ng reaction mo agad, hindi dahil robotic ka, kundi dahil grounded ka, may dalawang epekto iyon sa kanya. Una, nagiging curious siya. Hindi niya alam kung nasaan ka emotionally. Pangalawa, nagiging calm siya dahil kahit hindi niya alam ang nasa isip mo, ramdam niyang hindi ka gulo. At ang combination na iyon, kuya, ang isa sa pinaka-addictive na experience para sa feminine psyche. At eto pa ang mas malalim doon, kapag ang babae ay na-expose sa presensya ng lalaking may stillness, kahit hindi sila mag-usap ng ilang buwan, bumabalik sa katawan niya ang memory ng presensya mo. Hindi ito memory sa utak, ito memory sa nervous system. Yung pakiramdam na safe, yung pakiramdam na stable, yung pakiramdam na hindi niya kailangang mag-act para ma-please ka. Yung pakiramdam na hindi niya kailangang ipaglaban ang ego niya para hindi ka mawala. Dahil ang lalaking may stillness ay hindi umaalis dahil sa mood. Umaalis lang kapag hindi na-align sa purpose niya. At yan, kuya, ay mas malakas pa kahit sa anumang romantic gesture. Ngayon, bago ko ibigay ang susunod na technique, gusto kong malaman mo na ang technique number 4 ay hindi skill, hindi script, hindi situational. Ito ay bahagi ng foundation ng identity mo. At kung hindi mo ito ma-practice, ang susunod na technique ay hindi gagana ng tama. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, gaano ka katahimik sa loob? Gaano ka ka-grounded? Gaano ka ka-present? Dahil mula rito babangon ang magnetic presence na hinahanap ng kahit sinong babae na may feminine core. At kuya, kung nararamdaman mong handa kang lumalim pa dito, hindi mo kailangan magsabi ng kahit ano. Ramdam ko. Tuloy tayo. May mga salita, kuya, na kapag narinig mo sa tamang sandali, parang may nabubuksang pinto sa loob mo. Yung pinto na hindi mo alam na matagal nang nakasara. At ngayon, habang papasok tayo sa susunod na bahagi ng siyam na teknik na ginagamit ng mga mas matatandang lalaki para hindi sila makalimutan ng babae, kailangan mong huminga ng abagal. Dahil ang technique number 5 ay hindi pangkaraniwan. Ito ang isa sa pinaka hindi maintindihan ng karamihan ng lalaki, pero isa sa pinaka tumatama sa feminine psychology. At bago ko ibigay yun, kuya, kailangan mong isipin ito. Bakit nga ba may mga lalaking kahit hindi madalas mag-message, kahit hindi maingay online,
Kahit hindi palaging present, pero kapag naisip sila ng babae, may biglang init na pumapasok sa dibdib niya. Bakit nga ba may mga lalaking hindi kailangan ng effort para hanapin, pero hindi makalimutan? Ang sagot ay nasa konseptong hindi naiintindihan ng mga batang lalaki. Presence over performance. Ito ang technique number 5. Hindi mo hinahayaan na ang halaga mo ay masukat sa ginagawa mo para sa babae. Hindi mo pinapakita ang worth mo sa pamamagitan ng paghahabol, pagsagot agad, o pag-prove ng value mo. Ang mas matatandang lalaki ay hindi nagpe-perform. Lumalakad sila dala ang presensya. At ang presensya, kuya, ay hindi kailangan ng volume, kailangan nito ng bigat. Kapag ang babae ay nasanay sa lalaking naghahabol, lalaking nag-o-overthink, lalaking madaling mabasag, at makilala ka bilang lalaking may sariling lakad, may sariling tahimik na ritmo, may sariling mundo. Ibang mundo ang nakikita niya. Hindi ka nakatali sa emosyon niya. Hindi ka namamalimos ng pansin. Hindi mo siya hinihiling na punan ka. At iyon ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka niya malilimutan kahit may bago siya. Isipin mo ito, ang batang lalaki ay laging nagpapakita. Parang performance, parang audition, parang kailangan niyang patunayan sa babae na siya ang mas better. Pero ang older masculine energy ay baliktad. Hindi mo pinipilit, hindi mo pinapakita, hindi mo ipinapamukha. Ikaw ang ipapakita ng realidad. At eto ang hindi sinasabi sa iyo ng mundo. Ang babae ay hindi naa-addict sa effort, naa-addict siya sa stability. Ang babae ay hindi nagiging attached sa lalaking laging available. Nagiging attached siya sa lalaking may sariling backbone, may sariling decision-making, may sariling silence na hindi nagmamakaawa ng atensyon. Kuya, ito ang hindi napapansin ng karamihan. Kapag hindi mo sinusukat ang sarili mo sa response niya, natatanggal mo ang pressure sa interaction. At kapag natanggal ang pressure, nagiging natural ka, nagiging kalmado, nagiging ikaw. At kapag naramdaman niyang hindi ka nagpe-perform para ma-please siya, doon pumapasok ang curiosity. Bakit ba hindi siya natatakot mawala ako? Bakit parang secure siya kahit hindi ko siya binibigyan ng emotional feedback? Bakit hindi siya umaasa sa reaction ko para gumalaw? Sa utak ng babae, kuya, eto ang nagiging narrative. Hindi niya ako hinahabol, pero hindi rin siya umaalis. Hindi siya clingy, pero hindi rin siya cold. Hindi siya dependent, pero hindi rin siya detached. At ang gitnang yun, ang balance presence na yun, ay bihirang-bihira dahil karamihan ng lalaki ay nasa extreme, either masyadong needy o masyadong distant. Pero ang lalaking kayang hawakan ng gitna, yun ang nagiging exceptional. At eto ang twist. Kapag hindi ka nagpe-perform, hindi ka nagiging predictable. Kapag hindi ka predictable, nagiging malakas ang feminine imagination. Nagkakaroon siya ng narrative tungkol sa'yo na hindi mo kailangang i-manipulate. Kung ano ang iniisip niya tungkol sa'yo ay nagiging mas impactful kaysa anumang prete mong sabihin. Dahil ang babae ay mas naapektuhan ng kung paano kanya iniisip kaysa kung ano ang ginagawa mo sa harap niya. Kaya kuya, eto ang essence ng technique number 5. Hindi mo pinapakita ang value mo, pinaparamdam mo ito. Hindi sa words, hindi sa actions na may halong insecurity, kundi sa identity. Sa tahimik mong lakad, sa paraan mong tumingin, sa paraan mong manahimik, sa paraan mong hindi nagmamadaling patunayan ang sarili. Kapag nakita niya na hindi mo siya sinusukat sa response niya, nagiging safe ka. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya kinokontrol gamit ang words, nagiging open siya. Kapag wala siyang maramdamang na anxiety galing sa'yo, nawawala ang guards niya. At pag nawalan siya ng guards, doon nagsisimula ang attachment. Hindi sa drama, kundi sa peace. Kuya, hindi pa ito ang pinakamatinding technique, pero malaking foundation ito sa susunod. Dahil ang technique number 6 ay tumutumbok mismo sa pinakamalalim na pangangailangan ng babae na hindi nila aminado kahit kanino. At kapag ginawa mo yun ng tama, hindi lang siya maa-addict sa presensya mo. Maiisip niya na ikaw ang lalaki na dapat niyang pinili noon pa. Kung gusto mong buksan natin ang susunod na pintuan, kuya, tuloy natin ito. May mga kwento, kuya, na hindi nagsisimula sa salita.
Nagsisimula sa pakiramdam. Yung pakiramdam na may hindi ka pa naririnig pero alam mong importante. Parang may hinihintay ang utak mo. Parang may gustong sabihin ng katawan mo tungkol sa kung bakit may mga mas matatandang lalaki na hindi kayang kalimutan ng babae. At ngayon papasok tayo sa technique number 7. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Dahil ang technique na to ay hindi lang nagpapabalik ng babae. Ito ang technique na nagiging dahilan kung bakit hindi ka nila ma-let go kahit gusto na nilang kalimutan ka. Pero bago ko ibigay yun, isipin mo muna ito. Bakit may mga lalaki na kahit nawala na, kahit may bago na ang... May mga kwento kuya na hindi nagsisimula sa salita. Nagsisimula sa pakiramdam. Yung pakiramdam na may hindi ka pa naririnig pero alam mong importante. Parang may hinihintay ang utak mo. Parang may gustong sabihin ng katawan mo tungkol sa kung bakit may mga mas matatandang lalaki na hindi kayang kalimutan ng babae. At ngayong papasok tayo sa technique number 7, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Dahil ang technique na to ay hindi lang nagpapabalik ng babae. Ito ang technique na nagiging dahilan kung bakit hindi ka nila ma-let go kahit gusto na nilang kalimutan ka. Pero bago o ibigay yon, isipin mo muna ito. Bakit may mga lalaki na kahit nawala na, kahit may bago na ang babae, kahit black pa sila, may biglaan at unexplainable na moment kung saan naiisip sila ng babae nang may halupang kirot? Hindi ito guilt. Hindi rin ito what if lang. Ito ay isang uri ng emotional pull na hindi kayang ipaliwanag ng katawan. At ang mga babaeng nakakaranas nito ay hindi aamin. Pero nararamdaman nila ito kapag ang lalaki ay gumagamit ng technique number 7. Silent emotional competence. Kuya, hindi ito tungkol sa pagiging malakas. Hindi rin ito tungkol sa pagiging sobrang independent. Ito ay tungkol sa kakayahan mong hawakan ang emosyon mo. Kahit hindi mo ito ipinopost, hindi mo ito pinagmamakaawa, hindi mo ito sinasabi sa babae para makakuha ng simpatya. Ito ang ugali ng mga lalaking hindi lumuluhod sa damdamin, pero hindi rin tinutukasan ng nararamdaman nila. At sa panahon ngayon, napaka-rare niyan. Technique number 7. Ginagalaw mo ang emosyon ng babae hindi sa pamamagitan ng drama, kundi sa pamamagitan ng kalmadong paghawak ng sarili mong emosyon. Isipin mo kuya, karamihan ng lalaki ngayon ay dalawa lang ang mode, either suppressed o reactive. Yung suppressed na nagtatago ng nararamdaman hanggang sa sumabog, o yung reactive na konting trigger lang sasabog agad. Pero ang lalaki na emotionally competent, yung marunong tumanggap ng nararamdaman niya nang hindi sinisira ang sarili niya, ay nagiging ibang uri ng presensya. Kapag may lalaki na hindi natitinag ng conflict, hindi natatakot sa loss, hindi nagiging slave ng galit, hindi natataranta sa distance, at hindi nagiging needy sa tension, yan ang lalaking hindi nakakalunod ng babae emotionally. At hindi rin siyang lalaking magulo. Siya ang lalaking nagiging anchor. Ang babae ay humahanap ng lalaking kaya niyang sundan kapag nagugulo ang loob niya. Ang lalaki namang may emotional competence ay nagiging lugar ng pahinga. Pero ito ang twist kuya. Hindi niya ito mararamdaman through words. Hindi sa I'm working on myself. Hindi sa I'm more mature now. Hindi sa I'm healing. Hindi sa announcements. Ang emotional competence ay nararamdaman sa posture mo, sa tono ng boses mo, sa tempo ng kilos mo, sa paraan mong humawak ng conflict nang hindi umiikot ang buong mundo mo sa babae. At ang mga mas matatandang lalaki ay master nito dahil natutunan nila na hindi lahat ng emosyon ay dapat isagot agad. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat i-action agad. At hindi lahat ng tension ay dapat ayusin agad. At ito ang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan. Ang babae ay nagiging attached hindi dahil sa kung paano mo siya pinapasaya. Nai-attach siya dahil sa kung paano mo hinahawakan ang sarili mo kapag hindi ka masaya. Kung paano ka kumikilos kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo. Kung paano ka tumayo sa gitna ng discomfort. Kung paano mo tinatanggap ang uncertainty. Yan, kuya, ang technique number 7 na hindi kayang i-fake.
Kapag nag-break kayo, halimbawa, ang batang lalaki magpapanik, mag-overthink, maghahanap ng closure, magpapaliwanag, magpaparamdam, magpapahayag ng galit, magpapakita ng lungkot, maglalabas ng quotes. Pero ang lalaki na may emotional competence ay hindi tumatakbo sa extreme. Hindi niya tinatakasan ng sakit, tinatanggap niya. Hindi niya hinahabol ang babae, hinahawakan niya ang sarili. Hindi niya sinusunog lahat, ginagamit ng gasolina para lumalim. At ito ang nangyayari sa babae. Habang busy siya sa narrative niya, habang pinipilit niyang paniwalaan ang sarili niya na tapos na, may bahagi ng utak niya na naghihintay ng emotional instability galing sa'yo. Dahil yun ang nakasanayan niya sa karamihan ng lalaki. Pero kapag hindi niya yun nakita, kapag hindi mo binigay ang predictable reaction, nagbabago ang emotional landscape niya. Hindi ka nagiging cold, nagiging imposible kang i-categorize. At ito ang pinaka-powerful sa technique number 7. Kapag hindi ka reactive, hindi ka predictable. Kapag hindi ka predictable, hindi ka forgettable. Kapag hindi ka forgettable, hindi mo na kailangan habulin. Kuya, ang mga mas matatandang lalaki ay hindi ginagamit ang emosyon para mag-manipulate. Ginagamit nilang emosyon bilang kompas. Hindi sila nagpapadala sa wave, pero hindi rin nila tinatanggihan ng wave. Naghahayaan nila itong dumaan habang nananatiling matatag. At kapag naramdaman ng babae ito, lalo na kung nakilala ka niya nung mas immature ka pa, nagkakaroon siya ng internal shock. Yung tipong, bakit parang ibang tao na siya ngayon? Bakit parang hindi na siya easy to read? Bakit parang hindi na ako ang humahawak ng emotional control? At dito nagsisimula ang pinaka-hindi mapigilang hinahanap ng babae sa isang lalaki. Emotional gravity. Yung bigat na hindi nangangailangan ng salita. Yung bigat na hindi nakikita sa chat. Yung bigat na hindi mo makukuha sa pataf posts. Yung bigat na nararamdaman ng babae kahit hindi mo siya hawakan. Kuya, kung nararamdaman mong unti-unti kang nagbabago habang nakikinig, ibig sabihin tumatama sa iyo ang teknik na ito. Pero hindi pa ito ang pinakamalakas ha. Ang Technique 8 ang magpapaintindi sa iyo kung bakit may mga babae na pilit lumalayo but they always come back. Kung handa ka kuya, buksan natin ang susunod. May mga gabi kuya na kahit ayaw mo aminin, nararamdaman mong may kulang pa. Parang hindi sapat ang mga teknik na napag-uusapan natin. Parang may mas malalim pang layer na hindi mo pa nahahawakan pero alam mong nandoon. At ito ang dahilan kung bakit ang technique number 8 ay hindi basta technique. Isa itong piraso ng katotohanan na halos walang lalaki ang nagmamay-ari pero lahat ng lalaking unforgettable ay meron nito. At bago ko ibigay sa iyo ito, gusto kong unawain mo ang isang tanong. Bakit may mga babaeng pilit lumalayo sa isang lalaki na nagtrato sa kanila ng tama, pero pagdating ng panahon, sila rin ang bumabalik nang hindi nila maipaliwanag kung bakit? Bakit may mga babae na kahit may bago na silang kasama, kahit may mas gwapo, mas bata, mas available, pero pag natutulog sila sa gabi, may isang lalaki pa rin na pumapasok sa isip nila? Ang sagot niyan kuya ay technique number 8. Ang kakayahan mong hindi hanapin ang babae kahit mahal mo siya noon. Pakinggan mo to ng mabuti. Ang feminine instinct ay hindi naaakit sa lalaking kaya siyang mahalin. Naaakit ito sa lalaking kaya ring mabuhay kahit wala siya. Hindi dahil cold ka, hindi dahil suplado ka, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi mo ipinapasok ang sarili mo sa obligasyong kailangan kang mahalin niyang pabalik para maging buo. Ang mga mas matatandang lalaki ay may mastery dito, hindi dahil genius sila, hindi dahil enlightened sila, kundi dahil naranasan na nila ang lungkot, ang pagkawala, ang rejection, ang mga pagkakamaling panglalaki na hindi nila kayang ulitin. At dahil doon, natutunan nila ang isa sa pinaka-rare na masculine virtues, hindi sila nag-o-offer ng sarili nila bilang kapalit ng pagmamahal. Hindi nila sinasabi na piliin mo ako kundi. Hindi nila sinasabi na ibabalik kita bilang validation ko. Hindi nila sinasabing mawawala ako kung mawala ka.
Hindi sila nagpapahabol, pero hindi rin sila nagtatago. Nananatili silang lalaki, hindi boy. At eto ang psychological twist, kuya. Ang babae ay nakaprograma na mahalin ang lalaking kayang tumayo mag-isa, nang hindi nagbibigay ng takot, nang hindi bumabagsak sa pressure, nang hindi nagiging dependent kahit may nararamdaman. At yan ang dahilan kung bakit ang Technique 8 ay mas lakas kaysa anumang sweet gesture o romantic move. Hindi mo hinahanap ang babae, hindi dahil hindi mo siya gusto, kundi dahil alam mong ang lalaking kayang tumayo mag-isa ay hindi kailanman mawawala. Kung nandito ka, kuya, pakinggan mo pa. Kapag hindi mo hinanap ang babae, hindi mo pinutol ang posibilidad na bumalik siya. Ang pinutol mo ay ang illusion na kailangan mo siya para mabuhay. At yan ang pinakaunang nararamdaman ng babae kapag lumalayo siya. Hindi nawawala ang lalaking grounded. Nananatili siyang presensya sa utak niya. At kahit lumapit siya sa ibang lalaki, hindi pareho ang bigat, hindi pareho ang lakas, hindi pareho ang katahimikan. Ito ang nagiging epekto. Kapag hindi mo siya hinahanap at hindi ka reactive, nagsisimula siyang makaramdam ng discomfort.